Kinumpirma ni Department of Justice spokesperson Attorney Paulo Martinez na personal na isinumiti ni Senator Joel Villanueva ang kanyang counter affidavit hinggil sa kasong malversation na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa mga flood control project sa Bulacan. Kasunod ito ng payagan ng panel of prosecutors ang hiling na extension ng senador hanggang January 26, 2026. Batay sa anunsyo ng Department of Justice o DOJ na haharap si Senator Joel Villanueva sa 3 kaso ng malversation na non-bailable dahil sa umano'y pagkakasangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Samantala, matapang na pinatutsadahan ni Attorney Carlo Ibanez si Senator Joel Villanueva. Ito ay hinggil sa di umano'y hiling niya na makulong si Senator Joel Villanueva. Ayon sa Facebook post ni Attorney Carlo Ibanez, sa totoo lang, ang gusto ko talagang makulong ay si Senator Joel Villanueva. Sobrang pikon ako sa taong ito dahil nagtatago siya sa likod ng kabanalan. Ginagamit niya lang ang Diyos para magmukhang malinis at magmukhang banal. All the while, bilyon-bilyon ang ninanakaw niya sa atin. Ani Attorney Carlo Ibanez. Kaugnay nito, nagtungo na sa Sandigan Bayan 4th Division noong hapon ng January 23 si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. para sa arraignment at pre-trial ng kasong graft kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control projects sa Pandi, Bulacan. Ngunit hindi natuloy ang inaasahang arraignment para sa kasong malversation ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., ex-DPWH official Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang kapwa nila akusado. Ito'y dahil sa ilang mga motion na isinumiti ng defense team ng mga akusado. Kabilang narito ang motion to transfer ng kampo ni Revilla kaugnay sa kanilang hiling na mailipat siya sa Camp Crame. Kailangan pulido ang kaso, tad-tad ng ebidensya at hindi makakalaya. Eto, mga kababayan. Ano yan, Ken? Dito tayo. Mga kababayan, eto na. Kung naalala ninyo, si Bong Revilla nakakulong na. Walang piyansa. Kaya, habang buhay. Hindi nga lang nagtanda, bumalik na naman. So ngayon mga kababayan, si Estrada at si Villanueva naman ang susunod. Nako, patay kayo nito ngayon. Nako, kung naalala ninyo, kakasabi lang, kakasuhan si Bong Revilla. Malayo lang 2 araw, may warranta agad. Kaya ngayon mga kababayan, ina-announce ito ngayon ng DOJ at ng Ombudsman na si Jinggoy Estrada at si Villanueva ay nilalakad na. Ibig sabihin, next week nito, maaresto na ba? Ito na. Ito na mga kababayan, excited na ako. Kung naalala ninyo, si Bong Revilla, ang sabi, kinasuhan na daw. 6 daw sila, kinasuhan, mga sangkot si ganito, sangkot sa ganyan. Nagulat tayo, 3 days lang may warrant na. At nagulat tayo pagkagabi, si Bong Revilla sumuko na sa krami. So ngayon mga kababayan, kanina lang ito. Si Jinggoy Estrada ay paglilitis kay Estrada sa grab case. Ito na, patay ka dito, pati si Villanueva. Patay ka dito. Nako mga kababayan, ito buksan natin. Patay ka dito ha. Nako po. Wait lang mga kababayan. Dito tayo kay Jinggoy Estrada, paglilitis. Nako, isinailalim na. Estrada under. Ito mga kababayan. Pakinggan. Simula ng investigahan ng Department of Justice sa mga kasong plunder laban kay Senator Jinggoy. Dahil dito, asahang magpapadala na ng subpina sa senador ang DOJ ngayong linggo. At pagkatapos nito ay gugulong na ang preliminary investigation bago matapos ang buwan ng Enero. Naku, mga kababayan, nakita ninyo. Kung naalala ninyo, ang style ng Ombudsman at ng DOJ sa ginawa kay Bong Revilla, kay Bryce, kay JP, at kay Alcantara, no? 3 araw lang, may warrant agad. Kung ito ay in-announce na kanina ng Ombudsman at DOJ na si Jinggoy ay lilitisin, baka next week nito aarestuhin na. Sa mga nagtatanong dyan, bakit napakatagal pong arestuhin? Bakit napakatagal po nilang makulong?
Ito na, ano na naman ang sasabihin nito ngayon? Baka may mag-rally-rally na naman sa harapan ng ano niyan, ombudsman. At sasabihin, supporter kami ni Jinggoy. Supporter kami ni Bong Revilla. Naku, mga kababayan. Tapos may magbabalita, nagtatabo ng placard ang muka. Diba? Kaya nga, nung nakaraan mga kababayan, naalala nyo, may mga nagwelga dun sa harapan ng ombudsman na mga nakaputi, may bitbit na karatula. Pumunta daw sila doon bilang suporta kay Revilla. Ngayon, sabi ko mga kababayan, naniniwala ba kayo na pumunta sila doon dahil sumuporta sila kay Revilla? Paano yung mga trabaho nila? Pinagpalit nila at inabsina nila yung kanilang mga trabaho para lang magwilga-wilga doon sa harap ng ombudsman? Or else, magkano kaya? Diba? Kaya, nag-comment ako mga kababayan, sabi ko, puga, lintian, ako kami palulukuhin ninyo. Kung ngayon may trabaho ka, di ba? O halimbawa, nagtrabaho ka sa SM, mag-absent ka ng isang araw para lang magwelga ka dyan. So, anong mapapala mo dun? Magkano kaya? Yan ang tanong ko. Wala akong sinabi ha. Nagtanong lang ako magkano kaya. Kasi biruin mo, kung ikaw nagtrabaho ka sa SM, nagtrabaho ka sa fast food, nagtrabaho ka sa 7-Eleven, nagtatrabaho ka sa tindahan, may pwesto ka sa palengke, mag-absent ka para pupunta ka sa harap. Sa harap ng ombudsman, magwelga ka dun kasi supporter ka ni Bong Revilla. So, ipagpapalit mo yung kikitain mo sa benta mo sa palengke. Kasi supporter ka. Paniwala. Tapos, imbis na maghanap buhay ka para may sasaingin ka, pupunta ka dun magwelga nang walang kapalit. Tigil-tigilan nyo nga ako. Hindi naman ako pinanganak ngayon lang eh. Diba? So, continue. Kaya imposible mga kababayan na sabi nila, voluntaryo kami pumunta kasi supporter kami ni Bong Revilla. Kung nagtatrabaho ka bilang call center, absinan mo yon. Ipagpapalit mo yung 800 pesos mo isang gabi na sahod kasi magwelga ka dun sa harap ng ombudsman kasi inaresto si Bong Revilla. Di ba mong ganing Archola? Tigil-tigilan nga nila ako. Ako nga noon, biruin nyo ha. Ako nga noon, ang sabi sa akin ng mga barkada ko, Kent, punta tayo ng Cavite, Kent, kasi meron tayong event, ganyan-ganyan. Nagbibenta ako ng tuyo. Sabi ko, putang na, anong gagawin ko sa Cavite kung wala naman ako mapala? Picture-picture lang, maggas pa ako sa motor, tapos gagastos pa ako sa kain, ibenta ko na lang ng tuyo. Diba? Kasi, may kita pa ako. Kaysa pupunta ako doon, kakain lang din naman ako. Yung kakainin ko, pwede ko naman yung bilhin. Mag-order ako sa Grab. May kita pa ako. Diba? Ay, naku, tigil-tigilan nyo ako. Ito, mga kababayan. Silang matapos ang naturang investigasyon sa loob ng 60 araw. Ipinagmalaki ni Padul yun na natatapos nila ng mas maaga ang proseso batay sa mga nagdaang investigasyon sa flood control scandal. Hala. Kaya dahil dito, inaasahang magkakaroon na ng desisyon bago matapos ang first quarter ng 2026. Biruin nyo mga kababayan, 60 days daw ang investigasyon nila kay Jinggoy. Pero natapos na daw. Biruin nyo yan? Yung kay yung kay Bong Revilla nga in-announce ngayon, after 3 days may warrant na. Biruin mo 60 days na investigasyon yan. Pero natapos na daw, sabi ni Padul yun ba yun? Ha? Ala, Diyos ko. Mga kababayan, ako, delicates ito. Sabi na, useless yung ma-impeach nila, palpak na naman, di ba? Naku, sabi ko sa inyo mga kababayan, natatapos na daw, imbis na 60 days na investigasyon kay Jinggoy, tapos na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, the end is near sabi ni Sir Henry. Biruin niyo, ulitin ko ha, 60 days. Ito. 60 days daw yun Ito. Matapos ang naturang investigasyon sa loob ng 60 araw. Ipinagmalaki ni Padul yun na natatapos nila ng mas maaga ang proseso batay sa mga nagdaang investigasyon. Diba? Dapat daw 60 days ang investigasyon para kay Jinggoy. Pero tawag doon mayabang or ipinagmalaki ni Padulyon. Padulyon ba yung apelyido niyan? Na maaga daw natapos.
Alaka, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo alam nyo, marami kasing naghamon. Isa na si Vice Ganda, PBBM. Yung mga pangakong kailan makukulong, ayun, ang bilis. Sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang ano yan first come first serve yan, 'di ba? Biruin mo 60 days ang ano mo bigay na investigasyon pero wala pang isang linggo kakasabi lang kanina tapos na. Biruin mo kanina pa lang in-announce yan. Nalilitisin na si Jinggoy at imbestigahan na. So 60 days daw pala yan. Ang problema sabi nito, tapos na daw. Pinagmalaki niya tapos na. Next week niya may warrant na. Control scandal. Kaya dahil dito, inaasahang magkakaroon na ng desisyon bago matapos ang first quarter ng 2026. Patay. Pagkamat aminado, si Prosecutor General na naiinip na ang taong bayan na may mapanagot na big fish o mataas na opisyal ng pamahalaan, pinaliwanag niyang nais nilang siguruhing malakas at tatayo ang kaso kapag sinampas sa korte para makulong ang mga magiging akusadong individual. Kaya nagiging masinop sila sa pagkalap ng ebidensya. Patuloy din niya ang investigasyon sa iba pang maanumalyang proyekto sa pang-infrastruktura. Kaya kailangan lang niyang magtiwala ang publiko sa proseso. Yan ang balitang kumpirma. Diba? Kaya pala sabi nila, mga kababayan, na minadali at inayos na daw agad-agad kasi naiinip na daw ang taong bayan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ano bang sabi ni PBBM? Pasko pa lang, may warrant na, may maaaresto na. Magpasko sila sa kulungan. Doon mga kababayan, maraming nagalit kasi si PBBM daw nangako na may makulong sa Pasko. Wala naman. Di ngayon, sige, tignan ninyo. Every week may makukulong. Every 3 days, 4 days, may hinuhuli, malalaking isda. Tapos ngayon, sasabihin na naman nila, tignan ninyo, ginigipit na ni PBBM yung mga hindi niya kaalyado. Tignan ninyo, kadalasan naman talaga sa hindi kaalyado ni PBBM, magnanakaw Kasalanan ba ni PBBM yan? Ito na naman sasabihin ng mga DDS. Noong nangako si PBBM na may makulong sa Pasko, galit na galit sila. Sabi nila, tignan mo, parang si Malu Tikilya ba yan? Tikya? Tignan mo si PBBM, yung administrasyon na to, budol. Puro budol na lang ang pangako, puro budol na lang ang ginagawa. Pambubudol na lang. Tapos ngayon, tignan nyo na may naaresto na si Bong Revilla. Anong sasabihin nila? Tignan nyo, ginigipit na ni Marcos yung mga hindi niya kaalyado. Hindi ba kaalyado niya si Bong Revilla? Nalungkot na si PBBM na si Bong Revilla kasali. Tapos, sasabihin naman nila pag inaresto ito si Jinggoy. Tignan ninyo, si Jinggoy Estrada naman, porkit maka-Duterte ito. Naku mga kababayan, bukod dyan bukod kay Jinggoy mga kababayan, ito pa si Villanueva, patay kayo dito. Ito mga kababayan, naku, si Jinggoy, si Villanueva at si Escudero. Villanueva. Naku mga kababayan, ito. Ito, pakinggan ninyo Pakinggan ninyo sa DOJ ito. Yung nakaraan ang nagsasalita, Ombudsman spokesperson. Ito naman DOJ. Jinggoy at Villanueva. Okay, so good afternoon. This afternoon at 2 p.m., preliminary investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva filed Mga kababayan, naalala ko nung nagsalita to siya, si Bong Revilla ganito din. Ganito din na 6 cases. Si Bong Revilla. Tas after 3 days, may warrant na. So ngayon nung nagsalita ito, si DOJ spokesperson, so mas mauna pa si Villanueva ang arestuhin kay Jinggoy? Naalala niyo mga kababayan nung nakaraan, di ba nagsalita siya about kay kay Bong Revilla at sa 6 na kaso? Nung 6 silang kinasuhan, di ba after 3 days, may warrant agad si Bong Revilla? So, ibig sabihin, mas mauna si Joel Villanueva na makulong? Ayan na. Ito po, the motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, which the panel of prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon na magsampa
ng kanyang konto sa Laysay. Naku mga kababayan, hanggang January 26, pwede pang mag-file ng counter affidavit si Joel Villanueva. Ano na ngayon? 22, 23, 24, 25, 26, 4 days. So ano ngayon? Thursday. January, ano ngayon? Webes, 22, 23 Biyernes, 24 Sabado, 25 Linggo, 26 Lunes. Naku, Martes, Miyerkules nito, 27, 28 to 30, aristuhin na si Joel. Alaga, Joel Villanueva, si Keso at Chavit, sana susunod na. Sabi ni Xiao Xin Ayan, mega love shoutout po sa iyo, ma'am. Maraming salamat sa iyong super chat. Thank you so much. Naku, mga kababayan, siguro mga 30. Mark my word, mga kababayan. Nagulat ako. Akala ko si Jinggoy na yung sunod. Para mag-reunion na sila ni Bong. Pero mas mauna pa pala si Pustahan tayo, mga kababayan. Magkano taya ninyo? Magkano taya ninyo? Sinong mauuna? Si Jinggoy o si Villanueva? Pustahan tayo. Makipagpustahan ako kay Mima. Mima, sinong mauunang makukulong? Si Jinggoy o si Villanueva? Alaka, mga kababayan. Mga kababayan, sino sa inyo? Press 1 kay Joel, press 2 kay Jinggoy. Alaka. Diyos ko. Kasi naalala ko talaga, nung nagsalita to siya, ay hindi, si Clavano, yung spokesperson tawag doon ni Boying, si Clavano, na ngayong araw na to, tas lumipad agad si Bong Revilla, nag-file agad ng kanyang affidavit ba yun? Or motion, o nag-file ng motion. Tapos nagugulat tayo, after 3 days may warrant agad di ba? So ibig sabihin mga kababayan, na nagsasalita ito, ayan I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1, but 3 in total malversation cases. Hindi lang daw 1, 2, 3 pala ang malversation cases ang kakaharapin ni Joel. No, not 1, but 3 malversation. Ulitin ko DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1, but 3 in total malversation cases before the DOJ. Just for everyone's just recap lang, review po tayo. Ang pending flood control anomaly cases here are 14 in total. Okay? Po yan? The initial batch, the first batch of cases ng malversation, among other charges, is related to Sims Construction Trading. And the projects are all over. So actually 14 pala silang kinasuhan. No? So mas malala pala itong kay Joel kaysa sa kay Bong Revilla. Kasi kay Bong Revilla isa lang isa lang ba o 2? So 3 kay Joel. Not 1 but 3. Patay kang bata ka. Naku mga kababayan, makipagpustahan ako. 1 talaga ako kay Joel. No? Parang mas mauna si Joel kaysa kay Estrada. Ang ganda mga kababayan. Ang ganda pakinggan. Sino kayang unang arestuhin? Excited na ako. Sino kayang unang dadamputin? Sino kayang may warrant? Si Joel ba? Or si Estrada? Naku mga kababayan, not 1 but 3 malversation cases. Hindi sa Estrada kasi pa lang iniimbestigahan pa lang. Tapos na ang investigasyon, so ikakaso na. Ito kasi mga kababayan, nakaso na kasi. So anong sunod ng kaso? Di ba warrant na? Nako, mga kababayan, kumusta na kayo? Kinakabahan ako mga kapatid, kapamilya, kapuso at kababayan. Sino kayang mauuna? Si Jinggoy ba? O si Joel? Patay kayo dyan. Bahala kayo, basta problema nyo na yan. Mga kababayan. Nako. Ngayong araw, binasahan na ng sakdal. Arraignment
Naka-schedule ngayon na basahan ng sakdal o arraignment. Yung charges, babasahin. Tatanungin kung guilty or not guilty. Si si dating Senador Bong Revilla. Sa Sandigan Bayan. At yung iba pang mga akusado. Ngayon, in-schedule ngayong araw yung pagbasa ng arraignment. Kaya lang, nag-decide yung mga justices ng division na nagdumidinig ng kaso ni Bong Revilla, i-defer muna. Ibig sabihin, wag munang basahan ng sakdal ngayon dahil mayroong mga motions pang i-resolve. Kasi may motions pang final yung mga abogado nila Bong Revilla. Ang isa sa motion doon yung kung saan siya dapat talagang editing. Kasi may motion sila na wag doon sa detention facility sa Payatas. Hindi pa nare-resolve yon. Baka may iba pang mga motions na nakapending. Kaya sabi ng Sandigan Bayan, wag na munang desisyonan ngayon. Pero ang isang bagay na nakapansin-pansin kanina, nakayelo na uniforme si Bong Revilla. At may tatak sa likod yan na PDL. At nakapusas. Yan. Pinusasa na si Bong Revilla. Kasi maraming nagre-react Maraming nagre-react. Bakit naman special ang treatment sa kanya? Bakit hindi siya nakayelo na PDL na uniforme? Bakit hindi siya pinupusasan? Kung totoo yung sinasabi ni John Vic Remulla na walang special treatment kay Bong Revilla, bakit walang picture niya? Una nga, ang hinahanap sa kanya yung mugshots. Nung una, ang paliwanag ni John Vic Remulla, nagmamadali na kasi nung gabi na yon, kaya hindi ready yung pictures. Pero ang alam ko, may mugshots daw. Sa tamang panahon daw, ipe-present yung mugshots. Nung bandang huli, present yung mugshots. Siguro, kinunan muna ng mugshots na nakayelo na siyang t-shirt. Tapos yung ang issue nga, sabi walang special treatment. Bakit hindi siya naka-uniforme? Ngayon, pinakita na kanina, nung nakita natin papunta sa Sandigan Bayan, naka-uniforme na ng PDL. At nakapusas. Tama lang yun. Tama lang yun. Actually, yung gusto sana ni dating Senador Bong Revilla, na wag siyang isama doon sa ibang mga akusado. Kumbaga, wag siyang isama doon sa mga ibang akusado na hindi tulad niya na dating senador. Kumbaga, bigyan din siya ng treatment na bilang dating senador. Kung pwede, dun siya ilagay sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Yung dating pinagkulungan sa kanya noon. Siguro naisip niya na, syempre, nung dati, kahit naman siya nakakulong, hindi naman siya pinapa-uniforme nung sa PDL. Syempre, nahihiya din siya sa ganun. Pangalawa, nabibisita siya ng pamilya o nakakapasok dun sa kwarto niya. Kumbaga, may sarili siyang kwarto, may sariling CR. Ngayon kasi hindi, kasama niya yung iba pang mga nakakulong na mga akusado rin. Kaya lang, hindi siya pinagbigyan sa hiling niya na yon. Kasi nga, ang sabi ni Secretary John Vic Remulla ng DILG, wala na yung kulungan na yon kasi gigibain na daw. Gigibain na. May budget na para magtayo ng bagong headquarters ng PNP. Yung PNP custodial facilities na yon pang pagtatayuan. Kaya wala na daw yun. Kaya ngayon, makita mo talaga kay Bong Revilla, bagsak talaga yung kanyang ibang-iba noong 2014 to 2018 na una siyang nakulong. Siguro nare-realize niya ngayon, mas mahirap yung kalagayan niya ngayon. Unang-una, hindi niya sulo ang kwarto, marami siyang kasama, iisa lang yung CR. 10 yata sila doon. Pangalawa, nauobliga siyang pa-uniformehin nung ordinaryong uniforme ng PDL. Pinupusasan siya. Hindi siya madalaw-dalaw ka ng ng mga kapamilya niya. Hindi siya makapagluto. Doon sa kung anong kinakain ng mga preso, yun yung kakainin niya. Kung dadalhan man siya ng kapamilya niya, dapat luto na. Kaya medyo tandaan natin na naiisip niya siguro, hindi isang taon lang to na paghihirap niya na yan. Hindi isang taon lang yan. Tatagal yan. Tatagal yan. At saka, ang iniisip niya dyan, malusutan niya kaya itong problema na to. Hindi ibig sabihin na nalusutan niya yung
ano noon, yung kaso niya noon. Actually, nalusutan niya yon dahil nagpalit ng administrasyon. Nakakulong siya 2014, panahon ni Pinoy. Pagpalit ni Duterte 2016, parang nakakuha siya ng pag-asa. Kaya nung 2018, ayun, na-acquit siya. Na-acquit din si Gloria. Oh. Kaya masiswerte yung mga nakasuhan ng panahon ni Pinoy. Kasi nagpalit ng administrasyon si Duterte, ay mga kaalyado nila eh. Kaya malamang nga dito, umaasa rin siguro ito si Bong Revilla. Sana manalo si Sara. Sana makaupo na si Sara. Si Sara na lang yata ang pag-asa niya eh. Oh. Kasi siyempre, pag nagpapalit ng administrasyon, kahit naman yung yung hudikatura, nai-impluwensya din yan. Kahit sabihin pa nating independent naman ang hudikatura, pero may impluwensya pa rin yan ang administrasyon. Kaya, siyempre, nung panahon ni Pinoy, talagang ang patakaran ni Pinoy, anti-corruption. O, kaya nakulong sila Jinggoy, si Bong Revilla, Enrile, Gloria. Pero nung pumalit si Duterte 2016, na-acquit si Gloria, na-acquit si Bong Revilla, na-acquit si Jinggoy, o, si Enrile, nitong huli, inaasahan na yun. Quit talaga yun. Kaya ano ito mga kabunyog. Pero, yung arraignment kanina, kita mo, nakayelo na na damit si Bong Revilla, may pusas, at trinato talaga siya na katulad ng iba pang mga akusado. Yun, maganda naman yun. Tama naman yun. Kaya lang, umaasa pa rin si Bong Revilla, kasi nag-file sila ng motion, na pagbibigyan yung hiling nila na ilipat pa rin siya. Ewan natin kung pagbigyan niya ng Sandigan Bayan. Medyo mahirap-hirap kasi nagsabi na nga ang PNP, wala silang facility na maibibigay o mapapagamit. Kaya doon nahihirapan si Bong Revilla eh. Ang inaasahan niya naman kay Junvic Rimulya, kababayan niya yan, kabitin niyo sila at magkasama sila mula binata sa Cavite. Magkaalyado pa sila sa politika ng matagal. So ang inaasahan niya, tutulungan siya ni Junvic. Pagbibigyan sa hiling na bigyan naman siya ng kulungan doon sa loob ng PNP compound sa Camp Crame. Kaya lang ayaw naman ni Junvic. Sabi ni Junvic, wala akong magagawa eh. Saka kung may plano si Junvic na tumakbong presidente, may plano siyang tumakbong presidente, hindi niya pwedeng tulungan yan. Masisira siya. Masisira siya dyan. Ayan. Anyway, abangan natin kung anong susunod na mangyayari dyan, mga kabunyo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.